Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Belated Happy May Day o Labor Day sa ating mga kapwa manggagawa. Mahalaga ang ginagampan ng papel ng mga nagtatrabaho sa iba't ibang larangan ng ating lipunan. Kaya't ninarapat namin dito sa Health Check Plus na bigyang pansin ang mga isyong pangkalusugan na partikular sa hanay ng ating mga manggagawa ngayong buwan ng Mayo. Opo mga ka-health checkers, inihahandog natin ngayong buwan ang atensyon at focus para sa ating mga manggagawa at mga empleyado sa iba't ibang industriya bilang recognition sa kanilang kontribusyon sa pamilya, sa komunidad at sa ating lipunan. Ang mga sakit tulad ng asthma, skin irritation, eye conditions, back pain, hand and foot ailments, headache, work-related stress at saring-saring infeksyon ay ilan lamang sa mga sakit na pwedeng epekto at related sa ating mga tungkulin sa mga pinapasukang opisina at trabaho. Ngayong linggo, dahil sa kasalukuyang panahon, dumarami ang tinatamaan ng matinding epekto ng init ng panahon at ng direktang tama ng araw. Pag-uusapan natin sa panayam ngayon ang epekto ng matinding init sa workforce natin. Mapalad tayo dahil kasama natin ngayon ang isang Medical Officer 3 na nagmula sa Zambales. Isa siyang Occupational Health Physician, Diplomate ng Internal Medicine. Let us all welcome our guest expert, Dr. Pia Maven Edeher. Magandang araw po, Dr. P. Isang mainit na pagbati mula sa ating mga health checkers. Welcome po sa Health Check Plus, ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto. Magandang araw po, Teacher Ellie. And nagliliyab na araw po sa ating lahat ngayong summer. So maraming salamat po sa pag-imbita niyo sa akin today. Tama ka dyan, Doc Pino. Sobrang init talaga. So, umpisahan na po natin ang ating panayam. So, ang kasalukuyan po init ng panahon ay mayroong significant health impact sa ating workforce. Lalo na po kung ang uri ng trabaho ay mayroong direct exposure sa init ng araw. Tulad po ng ating mga traffic police, enforcers, mga linemen, construction at delivery workers, drivers at iba pa. Ano po, Doc P, ang inyong mapapayo bilang pagkahanda nila sa araw-araw nilang obligasyon sa trabaho sa gitna na rin ng ganitong kainit na klima? Magandang. So, para sa mga manggagawa na exposed sa mainit na klima, lalo na yung mga traffic policemen, lineman, construction workers, tsaka yung mga iba pa pang buong mga may mahahalaga at tamang mahahalagang role sa ating lipunan po. Ang tamang paghahanda in the morning sa kanilang kalusugan po ay first of all, magdala ng sapat na tubig, malaking tumbler na meron pong yelo. Siguraduhin lang natin siya na lagi po natin siyang bitbit. Mas okay po sana yung insulated at hindi po yung nasa water bottle lang para hindi agarang uminit yung tubig. Next po is magsuot ng tamang damit, pumili ng damit na makakatulong na papalamig po sa ating katawan. So, hindi sana dark-colored. Mas okay po yung mga, unless na lang po na nasa aircon tayong lugar, mas okay po light-colored na damit at maluluwag po sana. Kung talagang na-expose po tayo sa sun, mas okay po na may dala ding sunglasses. I think mas papayagan po at this moment ng ating company at ng mga kinakukulan na magdala ng sunglasses at sunscreen. Hindi po sunblock yung tawag kasi hindi 100% yung block ng sunscreen. So, yung sunscreen lotion, at this time, mas okay po na meron tayong gano'n na sinusuot araw-araw. So, sa gitna ng araw, mas okay din po na maghahanap tayo bago magsimula ang araw ng shaded area, lalo-lalo na po sa mga police at mga traffic enforcer. Sana po meron places na shaded area para pag panahon ng pagpapahinga at pagpapalamig, madali po tayo makakapunta sa shaded area at makakapagpahinga. Yun po sa ngayon ang paghahanda, pero sana po meron tayong malapit na doktor everywhere. Alam po natin kung kanino tayo makakatakbo kung sakaling meron tayong nararamdaman.
Relate na relate po ko dyan, no? Kasi nakikita ko talaga yung ating mga traffic enforcers, mga delivery riders na talagang nasa initan, no? So, napaka-practical po ng ating tips. So, thank you very much for those tips, Doc P, no, na pwede natin apply if. So, Doc P, pag-usapan naman po natin yung, paano naman po yung paraan para hindi sila gaanong mababa sa kasalukuyang init ng araw. Meron po ba kayong mga naiisip na ways para malimit yung kanilang sun exposure? Okay. So, para po malimit yung kanilang sun exposure, I think very important po yung scheduling. Kung maaari po kapag-usapan sa pagtrabaho natin, yung tamang oras na para maiwasan na mga manggagawa yung araw. Very important din po magtakip, magsuot ng sombrero, at yun nga po yung sinabi ko kanina, ng shades na angkop na panlaban sa araw natin para maprotektahan yung balat natin. Kung lalong na kung wala tayong choice, kundi mababad po sa araw. So, important din po, magpahinga din po sa lilim. Yun nga po, makahanap ng maayos na lugar at makapagtakip tayo ng balat po. So, lalong-lalo na po pagka tirik na tirik ang araw. Mag-ingat po dapat tayo sa activities natin, dapat malimitahan natin ng physical activities, lalong-lalo na sa mga pinakamainit na oras ng araw po. Kasi po, pag lalong mas mabigat po yung activity, mas lalo tayong pinagpapawisan, mas malapit po tayo sa heat exhaustion or heat stroke din. Doon, pinabanggit niyo po yung mga maiinit na oras. Ngayon po ba, ano po ba yung considered na pinakamainit na oras na pwede nating, kung pwede, ay iwasan? I think nakikita po natin na at pagpatak po ng 10 o'clock hanggang 2 o'clock p.m., nakikita po natin sobrang tirik na tirik po yung araw at this time. And unfortunately, kahit 4 o'clock p.m. po, mainit na rin talaga. So I think best for us to be ready at any time of the day po na maarawan. Okay din po talaga kung meron tayong may dala tayong handy na na payong para everywhere we go, mas madali tayong makahanap ng shade. Or at least makahanap tayo ng way para maprotektahan tayo from the sun. Yan po, no, Doc Pay, totoo po yan na may mga workers tayo na hindi maiiwasan na under talaga ng exposure ng sun. So, napakarami po namin natatanggap na katanungan dito sa Health Check Plus. Meron po dito, Doc Pay, mula sa isang manager sa isang kumpanya na namamahala sa security staff dyan sa North Luzon. Ano daw po ba ang mga senyales o sintomas na dehydrated ng isang empleyado dahil sa matinding init ng panahon? Okay. Actually, dito ko na po ipapasok yung dalawang uri ng heat disease or heat warnings po. We call it heat exhaustion and heat stroke. So, pag heat exhaustion po, ito actually yung mas mild na version niya. Ang kailangan natin makita dito is mga dizziness or nahihilo pagkahilo po. Thirst, sobrang pagkauhaw, heavy sweating, nausea or medyo nasusuka na po, at saka sobrang pagkahihina po. Pagka nangyari po yun, pwede po natin gawin, i-move yung trabahador or nagtatrabaho nating kasamahan to a cooler area or sa lilim. Pinaka-important po pag masasikip po ang damit nila, in-loosen up po natin yung clothing, no? And hahayaan po natin sila na uminom ng malamig na tubig hanggat kinakaya po nilang uminom. Tapos, at this point po, mag-seek na tayo ng medical help, lalong-lalo na po kung yung symptoms hindi nag-i-improve, no? Yung heat stroke, ito po yung mas malala. Dito na papasok yung confusion, mali-mali po yung sinasagot sa mga tanong. Dizziness ulit, pero this time it's worse. Makikita niyo po talaga na nakalupay-pay na yung patient. Or worse, makita po natin na unconscious po yung patient. Well, at this point po, dapat po tatawag na tayo ng emergency or dalhin na natin yung patient or yung katrabaho natin sa pinakamalapit po na hospital or sa pinakamalapit na health provider na pwede nating ma-contact po. So, at this point, habang wala pa po yung emergency help, pwede po natin gawin is yung mga na-mention ko po kanina, i-move po ulit siya sa cooler area, aircon or lilim kung walang aircon. I-loosen po ulit yung clothes at painumin po ng tubig, pero at this point, pag unconscious po, pahiran na lang po ng yelo sa buong katawan hanggang maging mas okay yung karamdaman ng pasyente or nung katrabaho po.
Doc Pay, buti po na paalalahanan nyo tayo, no, na talagang meron naman po tayong pwedeng gawin kapag na-realize natin or nakita natin ito sa ating mga kasamahan. Pero I'm sure, Doc P, ay tanong din to ng ating mga health checkers, no? Kasi nabanggit natin na pwedeng mangyari nga ito sa ating mga workplaces, ganyan. Ano po ba dapat yung mga nilalaman ng ating emergency kit? Kung meron man, no, na pwede nating ihanda para po dito sa mga heat exhaustion or heat stroke na mga illnesses na pwede nating makuha. Okay, so for the emergency kit po, I think every workplace naman po, dapat talaga merong emergency kit, yung mga standard na first aid kit po na pang-BP, pulse oximeter, para po makita agad natin yung vital signs ng isang patient or ng isang trabahador na nagkakaroon po ng ganitong heat exhaustion. And very important din po na meron tayong malamig na tubig, hindi lang po basta-basta tubig, kasi usually po baka pag mainit yung tubig, hindi agad makatulong sa patient or sa trabahador, no? Meron po sana tayong cool towel, or kahit wala pong cool towel, yung mga yung nagpapalit-palit po na temperature na cooling aid natin para po mahilagay po sa katawan ng tao. Mas okay din po kung meron tayo first aid lang na mga paracetamol na para po sa hilo, mga Sinarisin at Betahistin. Ayun po yung mga usual naman na first aid kit na meron tayo sa work. So narinig po natin mga health checkers na dagdagan natin yung ating mga emergency kit ng malamig na tubig, no, saka mga bimpo na pwede natin gamitin kung sakaling nakita natin ang ating kasamahan ay pwede nang may heat illness na tinatawag nga natin. Doc, punta naman po tayo sa nutrition and diet. Meron po ba kayong mga ma-advise sa ating mga health checkers na diet and nutrition tips para makatulong laban sa init ng summer? Meron po ba kayong advice tungkol dito? If mga cool food po yung papakainin. So mga cooling food for hot weather, mga cucumber, na pwede po lang ihalo sa malamig na tubig, mga malalamig po na fruits, yung mga pineapple and apple, mga avocado, watermelon, pwede po natin siya ilagay muna sa ref para in the event nakakailanganin po natin siya. Mas madali at mas malamig po natin siyang makakain. So, itong mga to po, mas okay yung pakiramdam pag kinain natin sila, mas makaka-refresh po ito sa katawan natin pag kinain natin sila ng mas malamig. So, I think, usually, yung mga usual food po na fried, mga hindi po muna i-set aside po muna natin yung mga maiinit natin pagkain. Lalo na po yung mga maanghang, iwasan po muna natin kasi yung mga maanghang po, pwede po kasi na makapag-aggravate po ng sweating ng mga patients or ng mga tao. So, pwede po na iwasan muna natin para hindi na muna tayo mas mainitan. Doc P, lagi po sinasabi no pagka mga ganito, liban po dito sa paglalagay ng mga prutas, ganyan na pwedeng palamigin para malamig natin kakainin. Laging sinasabi na increase fluid intake. I'm sure tanong din po to ng ating health checkers, no, na ano po ba yung tamang dami ng tubig na i-advise para po hindi tayo ma-dehydrate or para sa mga ganitong mainit na panahon. Okay, so tama po yung usual natin naririnig ng mga bata pa tayo, yung sinasabi nilang siguraduhin po uminom ng hindi bababa sa 8 hanggang 10 na tubig bawat araw. Pero at this point po, mas maganda po, magdala na tayo ng reusable bottle para hindi na natin po na i-measure pa kailangan. Kasi at this point po, hindi lang 8 hanggang 10 ang kailangan natin inumin dahil nagkakaroon po tayo ng losses. Minimum lang po yung 8 hanggang 10 per day. Kasi nga po yung losses natin, kailangan natin i-compensate din. So, pero hindi na po yung sobrang dami to the point na mabobloat na tayo. Yung mga 2 litro, hindi naman po sa ganun na parang 2 litro na isang inuman. Mas maganda po, distributed pa rin po yung 1.5 to 2 liters per day na sa buong araw po. Pero mas okay pa rin po na yung mga nalulose po natin, papalitan agad po natin para hindi tayo magkaroon ng dehydration. Meron tayong mga electrolyte water. Okay, I'm not in any way, affiliated with any of the, may mga electrolyte water po tayo na mabibili sa mga convenience store. Mas okay po na yung electrolyte water din iinumin natin kasi paglabas po ng pawis natin at saka ng ating urine, sumasama po yung mga
asin ng katawan natin. So, yung electrolytes po na tinatawag, no? So, mas okay po na pag nagre-replace na yung tubig, electrolyte water, para po kasama dun sa mga nire-replace natin ay electrolytes at sugars na rin po na nawawala dahil sa sweating. Topic, dagdag ko na rin po sa ating tanong, no, kasi I'm sure tanong din po to kasi nabanggit nyo about electrolyte water, and baka po yung iba sa ating mga nakikinig at nanonood na hindi alam kung saan pwedeng makuha ito or baka kulang sa budget, no? Meron po ba kayong advice in terms of pwedeng didagdag sa ating diet para po ma-replenish itong mga asin or electrolytes na tinatawag natin? Okay. So sa diet po, usually po yung electrolyte, makukuha natin siya sa usual diet lang natin. Lalo na po ang sodium, lalo na po yung Pilipinas, medyo mayaman tayo sa asin po, lalo pag luluto. Pero kung yung mga potassium po, makukuha natin siya sa mga prutas at gulay na mayayaman din po sa tubig. Yung mga banana din po, mga ganon, makukuha natin ng mga potassium sa ganon. Magdadagdag na lang tayo ng prutas at gulay sa dieta natin or sa kinakain natin para sa mataas na konsentrasyon din ng tubig po. Tulad ng watermelon, cucumber, tsaka oranges. And so, pwede naman po pala na kung sakali ay magdagdag na lang ng mga prutas tulad ng mga saging, ganyan, no, para mas maging mas applicable sa atin para sa electrolyte na pag-replenish na ito. Doc P, ang init ng panahon ay maaari ding matinding impact sa productivity ng ating mga gagawa. Alam naman po natin na pagka tumama ang init, no, yung ability natin to do the work, no, at mag-concentrate, mag-focus, naapektuhan din po talaga siya. Meron po ba kayong advice tungkol po dito sa ating mga nakikinig at nanonood? Okay, so sa productivity po ng mga magagawa, mga advice ko po siguro po lalo na po sa mga company owners or sa mga mas matataas na posisyon ng company. Mas okay po siguro kung magbibigay or magpo-provide tayo ng malalamig na lugar para sa mga workers natin. Siguraduhin po natin na sapat yung air conditioning or ventilation po ng workplace natin para sa opisina, para kung sakali po pwedeng magpahinga yung mga manggagawa, ay meron silang maayos na pahingahan. Mas okay din po sana kung magbibigay tayo ng sapat na supply ng tubig, maglagay po tayo ng water dispenser. Mas maraming water dispenser po, mas okay para hindi po nag-aagawan sa isang water dispenser ang mga manggagawa. At lagi po sanang hydrated ang ating mga empleyado. Mas okay po sana kung i-adjust natin at this point ang oras ng trabaho. Alam po natin na hindi katulad ng night differentials, wala po tayong pay or adjusted compensation dahil sa init ng araw. Parang hindi tayo handa sa ganun or usual na merong ganun sa ating company. Ang best po na magagawa natin sa ating mga manggagawa, i-adjust na lang yung oras ng trabaho para kung okay lang po ay maiwasan natin na i-expose sila sa mas mainit na lugar. Pero kung wala naman po tayo choice, at least provide po natin na magkaroon sila ng proper shelter po. Okay po sana kung mas mahaba, mas maganda yung oras ng break na mapibigay natin. Mas mainit po sana na panahon, mas nararapat na yun yung time na break ng manggagawa kasi po at least po hindi sila na-expose talaga sa init na araw. Ang pinaka-okay din po na magagawa para sa akin po at this point ng mga may-ari ng kumpanya or mga kinatataas or kinauukulan ay magbigay ng proper education. Mas okay po na first hand nating mabibigay sa ating mga empleyado yung edukasyon. Mapalad po tayo kung manonood sila ng health check ngayon, mapapanood nila yung mga tamang payo para sa mga manggagawa sa mainit na panahon. Pero kung hindi po nila napapanood ito, hindi po nila malalaman yung mga dapat nilang gawin. So, I think ang okay po na magagawa ng mga may-ari ng company or may hawak na mga empleyado ay magkaroon po ng proper education sa kanila para po hindi nawawala yung ating mga empleyado sa mga dapat pong gawin. Napakabilis po ng ating oras, Doc P. Sobrang importante po talaga kasi nito at sobrang mahalaga, no, tulad ng nabanggit ninyo. Huling mensahe niyo po para sa ating mga bayaning manggagawa ngayong matinding init ng panahon. Okay. Una sa lahat, maraming salamat po sa pag-imbita sa akin dito. At kung meron po akong 3 bagay na iiwan sa inyo, 3 H po yun. So, H number 1 is hydrate.
panatilihin po na naka-hydrate ang ating katawan sa mga paraan na sinabi ko po kanina. H number 2 is hide, not literally na magtago po. Hide lang po na mag-hide tayo sa shade. Panatilihin po na nakatago tayo sa mga shaded places at saka sa malalamig na lugar para hindi tayo ma-dehydrate. And number 3 na pinaka-importante po is health check. I-check po natin yung ating kalusugan bago tayo magtrabaho ng mas malala ngayong tag-init. So, saludo po kami sa lahat na nagtatrabaho despite the heat, despite the summer heat. Maraming salamat po sa inyo at hindi po namin isasawalang bahala ng inyong pagkabayani ngayong panahon ng tag-init. Hydrate, hide, at health check. Maraming salamat po muli, Dr. Rapia Maven Edeher. Mga health checkers, huwag bibitaw. Susunod na, ang isa na namang eksperto sa pagpapatuloy natin sa ating wellness tips tungkol naman sa heat break ngayong matindi ang init ng panahon. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Mga health checkers, maaari niyong balik-balikang panoorin ang ating mga episodes sa Health Check Plus YouTube channel or i-scan ang QR code na makikita sa inyong mga screen. Mag-comment, mag-like at mag-subscribe na rin sa Health Check Plus YouTube channel at i-click ang notification bell para laging updated sa ating mga features. Be a health checker! So ngayon po ay napakasaya po namin dito sa Health Check Plus, ang programang pangkalusugan na pinagkakatiwalaan ng mga eksperto dahil po kami po ay nasa 4th anniversary na. Kasabay po ng ating pagdiriwang ng ating 4th year anniversary ay ang pag-launch ng ating Health Check Plus Kalusugan Caravan. So dito po sisimulan natin ang pagbibigay dito sa Cancer Institute, dito sa Philippine General Hospital. Sinama po natin ang ating mga kasamahan sa Health Check Plus para po tayo ay magbigay saya sa ating mga patients dito. Kung hindi po dahil sa tiwala na binigay po ng ating mga nanonood at nakikinig, ay hindi po kami aabot sa 4th year anniversary na ito. Comment, mag-like at diba? Mga taga-teatro prod nyo, diba? check na check! Check na check! Wellness tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness Tips sa Health Check Plus. Nagbabalik ang Health Check Plus. Kasama po natin ang isang leader manggagawa para pag-usapan ang katayuan nilang pagdating sa usaping kalusugan. Chairperson ng Kilusang Maya Uno, magandang araw po sa inyo, Elmer Cabong Labog, at syempre, pagbati po sa lahat ng ating manggagawa para sa katatapos lang ng Mayo Uno, Labor Day o pandaigdigang araw ng paggawa. Magandang araw po, Cabong. Magandang araw, Teacher Ellie. Magandang araw sa lahat ng ating health checkers at sa ating programang Health Check Plus. Sa ating mga tagapakinig at nanonood sa ating palatuntunan, magandang araw at maraming salamat sa inyong partisipasyon at pagbati sa nakaraang pandaigdigang araw ng paggawa, Mayo 1. Maraming salamat din po, Kabong, sa pagpapaunlak ninyo sa amin dito sa Health Check Plus. So, diretso na po tayo sa ating kwentuhan. I'm sure sa marami sa ating mga health checkers ang nakikinig at nanonood at inaabangan din talaga ang tungkol sa heat break na yan. So, pinag-uusapan ngayon, Kabong, ang tungkol sa heat break
para sa ating mga manggagawa bilang part ng occupational safety, lalo na ngayong sobrang init talaga ng panahon. So, kwentuhan nyo nga po kami, Kabong, ano po ba yung at ating mga health checkers na din kung bakit tinataguyod dito at para sa ating mga manggagawa, ano po ba yung mga benefits nito para sa kanila? Well, gusto kong tukuyin sa inyo na dyan sa mass communication center ng UP ay nagkaroon ng conference on occupational health and safety. Pangunahin na itong increase ng health indices no, sa maraming lugar sa ating bayan. Expected naming crowd, 60 lang ang aming tinukoy na sa invitation. Nag-shoot up sa 110 ang attendance. At kasama dyan yung OHS Center, kasama yung employers at yung malaking bagda ng mga manggagawa. So ito ay nagpapakita kung gaano yung interest talaga ng mga manggagawa sa nagaganap na crisis ngayon, sa pagtaas masyado ng ating temperatura. At tinukoy mismo ng ILO na ang Pilipinas ang isa sa mga bansa kung saan nasa dangerous level yung heat indices na naka-indicate. So, they called on the labor office na bigyan ng masusing atensyon yung health conditions ng mga manggagawa sa maraming mga pagawaan sa ating bansa sa kasalukuyan. Kasi po yung OHS ay isa sa mga most neglected aspect of work sa Pilipinas. Kaya high time ito na i-call yung attention ng mga kumpanya na kailangan talagang tignan nila yung kalagayan ng mga manggagawa nila sa panahon na ito ng matinding init talaga, napaka init na beyond normal yung heat temperature. Tama po yun, Kabong, and I'm sure testament nga po yun na sobrang daming nag-attend itong conference na ito, na nagpapatunay lang na talagang marami ang naapektuhan nitong matinding init talaga sa panahon ngayon. Bigyan po natin ng idea ang ating mga health checkers, Kabong. Ano po ba yung mga sinusulong natin tungkol sa itong heat break na ito? Ano po yung mga specific na gusto natin na mga panukala o mga suggestions para po mas mapabuti yung occupational safety ng ating mga manggagawa? Gusto ko rin banggitin na merong umiral na Labor Advisory number 8, series of 2023 mula kay Secretary Laguesma na nagtatawag na sa mga kumpanya na dapat maging flexible sa kanilang mga pagawaan sa panahon na matindi ang init. So, tinukoy ng Department of Health na ang kainitan na sa isang araw ay between the time of 10 a.m. to 4 p.m. So, yan yung pwedeng bigyan ng health break sa mga manggagawa. At mag-provide ng mga facilities na dapat ay magamit ng mga manggagawa. Halimbawa, yung libreng tubig na malamig sa kanilang pagawaan at break time between the time of 10 a.m. and 4 p.m. At meron akong natutuwa ko dahil meron akong nakita mga construction companies na actually kung nadaanan at in-interview ko nga, nakahinto nga sila ng 10 to 2 yung binanggit nyo kaninang oras. At natutuwa kung meron namang nakikinig na sa mga advisories nito. Kaya lang, very much concerned kami dun sa big areas ng agri-sector, yung direct sunlight exposure, yung hindi nababanggit, itong mining companies. Napakainit yan sa underground at yung construction, may imagine mo ba yung nasa taas sila ng scaffoldings, tapos wala silang gloves at wala silang long sleeves. Pag nadaiti ka dyan, talagang sunog ang balat mo sa tindi ng init ng araw. So, mahalaga yung pagbibigay konsiderasyon sa time of work na ito between 10 to 4 na kung saan na napakatindi ng init na baka pwedeng mag-aral doon sa mga experiences ng ibang bansa tulad ng Saudi, anong ginagawa nila at iba pang mainit na bansa sa daigdig, kung paano nila ina-adjust yung oras nila
at anong occupational safety practices ang kanilang ginagawa upang tanggol naman yung kalusugan at kagalingan ng kanilang mga empleyado. Kabong nakakatuwa po no, na meron na pong ilang mga companies na talagang nag-a-adjust na nitong para sa health break ng 10 a.m. hanggang 4 p.m. Nakikita rin po natin kabang syempre yung mga delivery riders natin, jeepney drivers, na talagang kailangan nasa kalye para sa kanilang pagtatrabaho. Ano naman po yung pwede nating ibigay na flexibility o mga panukala para sa setup po para sa kanila? Matingkad na nais kong banggitin yung nilalaman ng labor advisory ni Secretary Leguesma na pwede silang mag-skip work pag talagang intense yung height ng temperatura ay pwede silang mag-stay at home. Kaya lang ang isang hindrance dyan, yung no work, no pay policy. Kaya isa ito sa major issue na ite-take up na nga namin kay Secretary Leguesma itong mga darating na araw sapagkat maski may ganyang nilalaman yung kanyang labor advisory ay naobliga pa rin pumasok yung mga manggagawa kasi nga talagang wala silang kakainin kapag hindi pumasok and therefore nadidefeat yung purpose nung stay at home policies pag intense heat yung umiiral. Kaya related dun sa kababaan ng sahod itong dinidiscuss natin na health crisis sa kasalukuyan sapagkat halimbawa yung binabanggit ni Dr. Ping na yung nutrients na kailangan panlaban sa matinding init may kinalaman sa purchasing capacity ng mga manggagawa yan. Halimbawa fresh fruits o yung full fruits na nabanggit pangunahin yung basic needs sa 3 meals a day kaya para sa pangkaraniwang manggagawa luho yung additional na whole fruits pa so yun interrelated po yung sahod at yung health needs niya na pinapakinggan nga natin sa advice ng ating Dr. Pay kanina. I'm sure po relate ang ating mga health checkers dyan lalo na sa no work, no pay. So kahit na po talaga meron tayong mga panukala tulad nito, medyo mahirap or challenging para sa kanila na pagpilian kung ano ba yung kanilang pipiliin, yung safety ba or kung yung pagkain sa araw-araw. Kabong relate din po ko dun sa kabit-kabit nga yan na talagang kung mababa ang sahod, talagang medyo mahirap na i-apply sa ating everyday life yung mga advice ng ating mga doktor tungkol sa pag-protect ng ating mga sarili laban dito sa matinding init na ito. Nabanggit niyo din po kanina na hindi lang naman ito exclusive sa Pilipinas at marami sa ibang parte ng mundo tulad ng Saudi na meron na pong mga ganitong health codes specific para sa ating occupational safety. So, ngayong kakatatapos lang po din ang World Day for Safety and Health at Work nitong April 28. Ano pa po ba ang nais nating maitaguyod sa usaping ito? Well, pangunahin dapat maging part ng kultura natin yung occupational safe and health practices at from now on dapat maging conscious ang mga kumpanya sa mga health policies nila sa kanilang mga pagawaan at isa nga yan sa fundamental principles na itinataguyod ng ILO yung pagkakaroon ng safe and healthy work environment sa 5 portals ng International Labour Organization. Nangunguna itong OSH kaya dapat maging conscious din ang maraming kumpanya at makita looking backward ay yung mga sacrifices na nangyari na yung halimbawa yung mga fire hazards at ito nga ngayon mukhang first time natin ma-experience na beyond normal itong health indices na umiral sa maraming
dako ng ating bayan. So ito yung all-time na talagang magkaroon ng mga policies na talaga namang magbibigay ng kaginhawaan at yung safety conditions ng mga workforce. So nabanggit natin maraming mga sektor ng paggawa, yung riders, jeepney drivers, tapos yung malawak na bilang ng mga manggagawa sa agriculture sector at yung nasa ilalim ng lupa ay mining, isa sa mayor na pinagkukunan ng ating ekonomiya, yung minahan, pero mukhang neglected ang maraming mga manggagawa dyan. So ang aming panawagan, maski beyond this crisis, kailangan na talagang huwag bitiwan yung ating pagtangan sa health policies na dapat ay strictly observed sa maraming sektor at magawaan sa ating bansa. Tama po yun, Kabong, no? And ako po ini-echo po yung inyong call para sa magandang health policies para sa ating mga lahat ng ating mga workers, no? Liban po sa conscience na mga company sa mga plight ng ating mga workers, ano po ba yung mga naiisip natin na suggestions or recommendations para sa kanila, para sa konkretong mga pagbabago na pwede nilang gawin sa kanilang mga kumpanya sa suporta para sa occupational safety ng ating mga workers? Well, gusto kong i-reiterate at i-underscore yung wala tayong sufficient health education on occupational health and safety procedures and practices. At ito na yung panahon, lalo na yung particular dito sa napakataas na temperatura na magbigay ng edukasyon sa lahat ng paggawaan, sa lahat, Hindi dapat choice establishments lang, kundi ito ay dapat ay maging isang general practice and the part ng culture, yung edukasyon talaga sa both management and the ranks of labor sa iba't ibang pagawaan para maging conscious sila sa kanilang health condition. So marami kasi sa mga manggagawa dahil nga sa kakapusan, ang ginagawa dyan ay talagang kayod ng kayod regardless sa advisories na magiging walang saysay hanggat hindi nga sapat yung kanilang kinikita dahil lahat ng barriers yan ay kanilang tatapusin para lang magkaroon ng ikabubuhay. Nagkaroon na tayo ng karanasan dyan, maski sa panahon ng pandemya, talagang tatakas yan sa kanilang mga tahanan upang makarating sa mga pabrika. At I think we're in the same situation kung saan ay ganun din regardless of any advisories. Kung hindi nga sapat yung kanyang kinikita, kakayod yan maski beyond 8 hours kahit napaka-delikado yung kalagayan. Kaya interrelated talaga yung income at health conditions ng mga workers. Kaya nga sa aming mga negotiations, yung pagtatas ng sahod at yung pagtitiyak sa safe and healthy work environment ay mga mahalagang aspeto ng mga negosasyon sa mga kumpanya na aming ginagawa. Naiintindihan po natin, Kabong, yung mga ating mga manggagawa kung bakit sila pwedeng tumakas or hindi makasunod nga dito sa mga policies na ito dahil may pangangailangan na nasabi nga ninyo ay parang chain reaction kumbaga sa kakulangan sa ating mga salary or sa mga paid na work sa ating mga manggagawa. Masaya din po ako na nabanggit ninyo yung tungkol sa education kasi I think ito po yung pwedeng very actionable sa ating mga companies at sa ating mga sarili na rin bilang mga workers na pwede nating i-educate ang ating mga sarili para mas maging safe ang ating practices sa ating mga everyday na pagpasok sa trabaho. So, salamat po, Kabong. Mabuhay po ang ating mga manggagawa. Saludo po kami sa lahat ng hanay ng mga magigiting at masisipag nating mga obrero sa buong bansa. So, bilang pagsaludo po sa inyong lahat, kung buwan ng Mayo, i-dedicate po ng Health Check Plus ang ating mga sessions para sa health and safety concerns ng mga manggagawa natin sa workforce. Baka po meron po kayong
mga message para sa ating mga manggagawa na mga pumapasok po sa trabaho dahil kahit na nasa initan at matinding heat index ay talagang pumapasok pa rin po. Maraming salamat, Teacher Ellie, at nais kong bahayag ang aking taus-pusong pasasalamat sa Health Check Plus at sa ating mga health checkers sa oportunidad na ito. Sana po ay participate kayo sa darating na mas malaking occupational health and safety conference, na magiging after effect no naganap na conference diyan sa UP. At nananawagan tayo sa Department of Labor and Employment na itong health education ay dapat na pangunahan nila, at mula sa labor advisory dapat itaas ni Secretary Laguesma sa isang department order, para mas impactful at mapasunod yung mga kumpanyang violators sa occupational safe and health practices sa mga pabrika. At nananawagan ako sa kapwa nating mga manggagawat na wag naman isalang ang kanilang kalusugan at buhay sa napaka-delikadong kalagayan ngayon para lang kamtin yung sahod. May panahon na kakayanin natin kitain yung pera niyan, pero pag buhay na nakatiya ay mawawalan lahat para sa ating mga sarili at sa ating mga pamilya, para sa ating bayan. And therefore, sana ay pakinggan natin ang mga health protocols na binibigay ng mga mahalagang institusyon natin, ILO, ang Department of Health, Department of Labor and Employment, at ang ating mga panawagan tulad sa programang ito. Kaya muli, maraming salamat at more power. Mabubuhay ang Health Check Plus at ang ating mga bayaning health check. Magandang araw at mabuhay po kayo. Maraming salamat po, Kabong. Naway ma-invite po ulit namin kayo dito sa Health Check Plus kung sakaling meron na po tayong mga updates dyan po sa ating mga health advisories para sa occupational safety ng ating mga manggagawa. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay sa Health Check Plus, ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto. Samahan niyo po kami muli sa susunod na linggo. Tandaan, ating pangalagaan ang ating kalusugan sapagkat ang kalusugan ay ating kayamanan. At huwag kalimutang batiin araw-araw ang ating minamahal. Be kind, be safe, and stay healthy. Hanggang sa susunod na linggo, mga health checkers, ako po si Teacher Ellie Campos Banayat, dito sa programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto, ang Health Check. Wellness tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness Tips sa Health Check Plus. Mga health checkers, maaari niyong balik-balikang panoorin ang ating mga episodes sa Health Check Plus YouTube channel or iscan ang QR code na makikita sa inyong mga screen. Mag-comment, mag-like at mag-subscribe na rin sa Health Check Plus YouTube channel at i-click ang notification bell para laging updated sa ating mga features. Be a health checker!